Daanin lang natin ang mga text mga kapuso at merong isang text dito, 2060 po ang huling apat na numero. Dapat matuwa pa kayo na may 29 pesos per kilo. Sarcastic kasi ang comment ninyo. Abay, teka po, hindi po sarcastic. Natutuwa nga kami. Sa totoo lang po, at yung aming pananabik na magbalik ang NFA sa pagbenta ng murang bigas para sa mga kababayan natin na hindi na po namin mapigilan. Sa totoo lang. Wow! Opo. Si Melo del Opo. Prado? Opo. Panalo! Kaya nagugulat kami na meron palang ibang paraan at may mga iba pang kumikilos sa gobyerno natin para makapag-alok ng murang bigas katulad ng National Irrigation Administration. Aba, yan isang revelation ha. Kaya pala, may pataniman ba ang NIA? Aba, eto na, alamin po natin sa National Irrigation Administration kay Engineer Eduardo Guillen kung ano po at bakit at paano at hanggang kailan. Ang dami kong tanong kaagad. Tatanong natin sa kanya tungkol po dito sa 29 pesos per kilo na bigas na kanila pong iaalok. Ayan ha. Okay. Engineer Guillen, Administrator, magandang umaga po. Hello. Hello. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga rin sa mga tagapakinig po natin. Opo. Kayo na nga po ang magsabi. Totoo ba ito na ang NIA po ay mag-aalok ng 29 pesos per kilo ng bigas? At kailan po ito mangyayari, Administrator? Yes, totoo po ito, sir. No? In fact, kasama ko po si Secretary Kiko at ng Congress noong isang this week, early this week. Opo. At in-announce nga po namin na magbebenta tayo ng 29 pesos na bigas. Ang NIA po by August, I think ang DA ay around July po yata sila. No? Kasi sa amin po, manggagaling yung supply ng natin doon sa contract farming ng NIA po. Meron po kasi kami mga 40,000 hectares na contract farming. So, umaasa po kami, doon po sa ating contract farming, around 100 million kilos po na bigas ang inasahan natin makuha natin doon. Opo. Ibabag po natin yan ng 10 kilos per 10 kilos per bag. So, around mga 10 million po na ating mga kababayan ng mga kabila. Administrator, pakipaliwanag nyo nga po yung contract farming. Ano pong sistema yan at paano po nangyari yan? Posible pala yan? Sir, tuloy yung paliwanag ko ng buo. Ito po kasi, last year pa po, ito yung plano nung si Pangulong BBM pa ang secretary. Ito po yung plano na niya na po ito. Kasi bigyan po kayo ng basic premise yan. Opo. Yung production cost kasi ng ating mga farmers ay pag inbred, sir, nasa 30,000 pesos. So, ang regular po na yield nila dyan is nasa 5 ton. Kung i-convert mo yan to bigas, ang formula ng NFA kasi is 63%. Opo. So, yung 5,000 i-multiply mo ng 63%, that's 3,150 kilos. So, simple what? 30,000 divided by 3,150. That would mean around 9 pesos and 50 centavos. So, ang premise namin, bigyan mo ng income si 100% profit. So, another 30,000. So, ibig sabihin mo yan, wala pang 20 pesos ang production cost mo ng bigas, may profit ng ating mga farmers. Ayun. Opo. So, ganyan din po sa ganyan din po sa ang formula niyan sa hybrid. Mas mataas lang yung capital pero mas mataas din yung yield, Opo. So, alam niyo po kasi yan, sir. Ang totoo yan, napansin niyo ho ba yung mga irrigators association natin? Dahil sa pasasalamat sa dami ng ating mga ng tulong ng gobyerno ni Pangulong BBM, may nag-aalok na na magbenta sila ng 20 pesos sa ating mga Kadiwa centers. So, nung tanungin ko sila, hindi ba kayo lugi dyan? Sabi ko, hindi. So, pinaliwanag po nila yung formula nila, yung pinaliwanag ko po kanina. So, last year pa po, alam ng Pangulo ito Kaya ako po, kasama po natin ang PhilRice, ang PhilMec, ang CBA, ang National Rice Program, kami po ay natasan na yung ating mga irrigators association ay buuin isang cooperative per town. Meron na kami nabuong 160. Kami po yung nagtatrabaho May 160 na kami nabuo. Ang usapan po dito, sir, ay PhilMec naman, bigyan sila ng rice processing center at saka yung farm equipment. In short, gagawin natin silang service providers. Okay. Kasi kung magkaroon ng capability itong mga farmers natin na magbenta, gawin silang, di ba ang sinasabi ng Pangulo, gawin natin silang
kailangan ng mga farmers natin makakapture nila yung whole value chain ng rice production. Tama po, tama po. Opo. So yun po ang plano ng ating Pangulo. Every town magkaroon man lang ng sariling rice processing center ng farmers natin para hindi na kailangan i-transport yung mga pala. Kasi ang nangyayari po ngayon, gaya sa amin sa Ilocos at saka sa Cagayan, pumupunta ng Bulacan yung palay tapos babalik ng bigas. Yung transportation pa lang po ay malaking bagay na. Administrator, excuse me po. Yes, sir. Ito sa pinapaliwanag niyong to, nasaan ang trader dyan? Meron bang trader dyan? Gumigit na? Kaya nga po, yung mga traders po kasi, Opo. meron din silang part dito kasi hindi naman po mabibili lahat ng farmers natin, yung mga co-op natin, yung kanilang production. Opo. So, hindi po ito magiging competition with the traders. Kasi alam niyo yung traders, kapag ginawa ito ng NIA po, nagpo-consolidated farming kami Meaning, isang variety yung tinatanim namin. So, ibig sabihin po niya, pag isang variety, pag nabili ni trader ito at giniling po niya, abay, matutuwa yan kasi whole grain rice siya Ibig sabihin, para-paras yung size, makakapag-value adding pa siya po. Doon siya gumawa ng brown rice. So, ito po yung magiging complementation with the traders. Hindi po ito magiging competition, sir. So, paano ko nalaman ito, sir? Kasi, una, nagawa ko na ito sa bayan natin, sa Pindit, Ito po yung, nung ako po yung mayor, ito po yung pinanalo namin ng Galing po, So, parang ni-scale up po natin ito. So, alam po ng Pangulo natin kung paano gagawin. At alam ko naman ko kung paano i-implement. Kasi nagawa ko na po ito Opo. Ngayon, Administrator, ito po ay magiging available sa mga Kadiwa store lang po. Tama ba yun? Tama po yun. Initially po, kasi kagaya natin, out of the 1.3 million hectares na irrigated area ng NIA, 40,000 lang po itong initial fund natin. So initially po. Sa mga Kadiwa, opo. At ito ay sa buong bansa po na mga Kadiwa store ilalagay? Yes, sir. At ang sabi po ng Secretary Joe is that 5 days a week daw po naka-open itong Kadiwa Center. Opo. So 29 pesos. Pwede pa bang buwaba ang presyo po, Administrator, sa mga susunod na mga araw o panahon? Precisely po. Kasi kaya nga basic yung production cost ng bigas, kaya po in-explain ko sa inyo para makita nyo po kung gaano kalaki yung production cost at saka sa retail. Opo. So, ang premise po ng Pangulo natin dito, ang pangarap niya, di ba sinasabi niya gusto niyang pababain ng poverty incidence? Kasi alam po niya na 60% ng ating mga mahihirap nasa agriculture sector So, in the process, yung kanyang aspiration na pababain ito, ay lahat naman matutulungan. Matulungan niya yung mga magsasaka natin, itong mga traders. Kasi sir, ang effect na to kapag nagawa natin na cluster natin mga farmers per town, isipin po ninyo yung value added, yung 20 pesos. So, kung ibebenta ng farmer ito ng 40, meron pang 20 pesos na value added yung co-op nila Di ba sir? Kung makabuo ka ng 1,000 hektarya at meron ng 5 tons na production cost, alam niyo po ba, nasa 5 million kilos na bigas ang mapoproduce mo sa isang taon. So, times 20 pesos, that's 100 million pesos a year na makapture ng isang cooperative sa kanyang bayan. So, magkakaroon ng economic multiplier effect yan, sir. Kasi iipot sa bayan yung pera dahil makukuha ng farmers yan through dividends and patronage refund. So, ito po yung plano ng ating Pangulo. Of course, I'm sorry kung nagiging makulit tayo sa pag-explain kasi hindi po naintindihan ng iba. Ipinapaliwanag ko po yung utos sa amin at yung ginagawa po namin para po maintindihan ng salamat at may chance ako ng ganito. At may paliwanag natin sa mga mamamayan, sa mga magsasaka, ramdam po ng ating mga farmers yung tulong ngayon ng gobyerno. Kaya nga po, nagkukusa pa silang magbenta ng pinapakita nila na posible yung aspiration ng ating Pangulo. Opo. Okay, 10 kilos lang po muna, pwedeng mabili ng kada pamilya come August po, umpisa nito, Administrator? Yes, sir. Ang DA po, sir, mga July yata, kasi di ba merong rice certification law na yung revision ng pag inalaw po ang NFA na mamili ng palay, yung DA po ay meron din silang
ganitong programa po. Opo. Iba pa yung sa inyo na yan. Sa mga irrigators po yan, yung mga tinipon ninyo na nakikisa mga irrigators. Sige po, Administrator, salamat po. Magandang balita po ito. So, para sa mga kababayan natin na gustong makabili ng murang bigas. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat, sir. Good morning po. Opo, Engineer Eduardo Guillen, Administrator, National Irrigation Administration.